sa usapin pa rin po tayo ng ICC, no? Kasi maraming nagtatanong, hindi daw ba nababutthurt ang Supreme Court sa kaka-insist natin na may jurisdiction pa rin ang ICC sa pag-iimbestiga ng EJK sa Pilipinas. May desisyon na po ang Supreme Court dyan, Pangilinan versus Cayetano na lumabas ng 2021. At dun po sa desisyon na yon ay nilinaw naman ng Supreme Court na tama at valid yung pag-withdraw ni Duterte sa ICC. Pero may malinaw din pong sinabi ang Supreme Court at babasahin ko na yung eksaktong text, no, para hindi tayo nagkakalabuan dito. Nakalagay po, further, the International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the International Criminal Court for acts committed up to this date. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sinasabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ang ICC sa lahat ng kriminalidad na kinukonsider na mass atrocities mula nung sumala tayo sa ICC hanggang sa March 17, 2019. At alam naman po natin na may mga nangyaring EJK before 2019. So, pwede pa po yung investigahan ng ICC. So, yan po malinaw na desisyon ng Supreme Court. Doon sa mga nag-argue naman na hindi daw valid yung membership natin sa ICC dahil yung treaty ay hindi na publish sa official gazette. Meron na rin pong desisyon ng Supreme Court dyan. Pimentel Jr. versus Office of the Executive Secretary na inilabas naman noong 2005. Yung decision na to, nililinaw po ang steps ng validity ng treaty-making process. Babasahin ko rin yung exact na text. The last step in the treaty-making process is the exchange of the instruments of ratification, which usually also signifies the effectivity of the treaty unless a different date has been agreed upon by the parties. Ano pong ibig sabihin nito? Yung kadalasan po, itong mga treaties na to, pinaparatify natin sa Senado. Ngayon, kapag na-ratify na yan sa Senado, ibabalik po yan, halimbawa ng Department of Foreign Affairs, sa mga bodies na involved sa treaty na to, sa case na to, sa ICC. So after na-ratify ng Senado, ibinalik ng DFA sa ICC, ibig sabihin po, effective na yon. Wala pong sinasabi ang Supreme Court na kailangan muna ma-publish sa official gazette bago ito maging valid. So yung mga nag-argue dyan na invalid yung treaty ng ICC dahil wala siya sa official gazette, mali po kayo.